Parang ang gustong palabasin itong kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ng Senado doon sa nangyaring kaguluhan ng nakaraang mga araw. Drama series ang tawag ko dyan. Para bang wala silang pananagutan. Parang pinaninindigan pa rin until now na yung nangyari sa Senado ay kasalanan ng Executive Department. Para bang wala silang kasalanan, para bang wala silang pananagutan. Anong klaseng mga tao kayo? Kitang-kita ng taong bayan ang nangyari sa buong mundo. Pinagtawanan kayo. Nagkaroon na ng investigasyon ang SOCO team ng PNP. Malinaw na maraming mga bala ang pinaputok ng usaha. Sasabihin nyo, law enforcement, NBI ang may kagagawa nito. Pinapalabas pa ninyo, NBI ang dahilan kung bakit kayo nagkagulo. Ay malinaw naman na pang-aagaw, kudita ang ginawa nyo noong May 11 para inyong makontrol ang Senado. Kaya kahit nga yung Senador Bato na merong warrant of arrest na nagtatago ng halos 6 hanggang 7 buwan, pinilit nyong pinapasok, sinundupan nyo, at sasakyan pa ni Cayetano ang ginamit. Nagkukumahog, nagkakantara pa sa pagtakbo para makahabol sa botohan, para iupo si Cayetano. Tapos ngayon, nasasabihin nyo, Executive Department ang dahilan ng pagkakagulo. Wow! Kayo po ay tagagawa ng batas. Paalaala lang. Kayo po ay legislator. Dapat kayo yung una na sumusunod sa batas. Dapat kayo yung hindi lumalabag sa batas. Dapat mataas ang inyong level ng pananalita at ang ginagawa. Pero kabaliktaran ng lahat. Although normal lang ang agawan sa posisyon sa Senado pag mayroong number. Pero kung ang layunin ay para sa bayan, okay lang. Pero kung ang layunin ay para mayroong proteksyonan na kaibigan kapartido, hindi yun para sa bayan. Yun ay personal na hindi pabor sa nakakaraming Pilipino. Observation at opinion ko yan sa nangyayari. Kasi hanggang ngayon walang liwanag eh. Ayaw umami ni Cayetano, ayaw umami ng mga senador na silang may pagkukulang at pagkakamali sa drama series na yan. Mabuti pa yung grupo ng inagawa ni Cayetano na posisyon. Sina Lacson, sina Soto at iba pa. Feel nila na nasira ang Senado. Feel nila nakakahiya ang nangyari sa Senado. Ramdam nila na hindi parang Senado ang nangyayari. Naging politika, naging personal, at naging marahas dahil nga ho sa drama series. Putukan, iyakan, agawan ng posisyon. Yan ang pinapakita nilang halimbawa sa mamamayang Pilipino. Ulitin ko, ang pagpapalit ng posisyon sa Senado, normal lang, basta ang layunin ay para sa taong bayan. Hindi para sa isang pamilya lang, hindi para sa kailang kapartido lang. Yan po yan. Ano po inyong masasabi yan? Ito nga po Sir Mike, kahit nga po ano pang deny nila dito po sa nangyaring drama-rama sa hapon, dyan po sa Senado, ito'y para lahat kay Sara. Wala namang nang dapat pang pagdebatehan diyan o pagtalunan. Hindi lang nila aaminin, pero para talaga lahat yan kay Sara. Inagaw ang Senate presidency kay Tito Sen para si Alan Peter Cayetano ang maging Senate President at mag-convene ang Senado as impeachment court. Pagkatapos niyan, kahit anong bigat ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte, ia-acquit nila yan. Hindi pwedeng hindi nila ia-acquit ang anak ni Digong, partner ni Alan Peter Cayetano noong 2016 election yan. Napaka-solid niyan sa DDS kay Digong. Kaya imposible po talagang convict si Sara o ma-impeach si Sara. Hindi po mangyayari yan. At eto nga po, meron nga po nakarating sa atin, eto nga tinatawag na Project Firewall. At eto nga Project Firewall na ito ay kanila pong ginagawa na ngayon. Nakikita natin na sabi, hindi pa ito kumpirmado, pero kung titignan nyo po sa mga pangyayari ngayon dito sa ating bansa, lalo na sa Senado, kitang-kita
na gumagana po ang Project Firewall ni Alan Peter Cayetano. At ito po ay lahat ay kanilang gagawin para po ang atensyon po ng tao ay mawala sa impeachment. Bakit? Kasi kapag napunta po ang atensyon ng tao sa impeachment, makikita po ng mga kababayan natin na napakatindi ng mga ebidensya na nalikom ng Kongreso para po makonvict at ma-impeach etong si Sara Duterte. Ang naratibo po ngayon ay kailangan nila na ma-sway palayo sa impeachment ang taong bayan, galitin ng mga Pilipino, at palabasin na ang executive at ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang mga senador, ang 11 senador, ito po ang gumagawa ng kaguluhan, ito po ang may kasalanan, sila ang mga nagpasimula ng mga katarantaduhan sa ating Senado. Pero yun nga po, hindi nga po totoo yan dahil yung Project Firewall nga po, nakita natin, nagsimula doon sa sinasabing merong pagsugod o pag-atake sa Senado na wala naman. Kitang-kita naman natin sa lahat ng mga pangyayari, wala pong kahit anuman lang na pag-atake sa Senado. Sumunod, ito pong paglitaw at pagtakas ni Bato de la Rosa. Ito nga ginagawang mga drama ni Pia Cayetano. Tapos sumunod si Amy Marcos. Nagpalabas ng kanyang napakapangit na video, paninira sa ating mga senador at mismong sa Senado. Biruin nyo, si Amy Marcos ay isang senador pero kanyang sinisiraan ang Senado. Tapos sumunod, itong si Marcoleta na pinipilit po na ang mga senador ay makaboto sa impeachment at makadalo sa mga hearing kahit na sa teleconference o online lamang. So lahat po yan ay diversionary tactics para po malito ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan, mawalan ng gana sa impeachment at isipin na ginugulo na lamang at pinupolitika na lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng 11 senador, ang solid block, na itong sila po ang mga masasama dito. Pero hindi nga po at halatang halata naman na ang talagang kontrabida dito at gumagawa po ng kasamaan ay ang mayorya o ang majority block, ang Duterte block, at talagang pakapala na lamang po ng mukha para ma-save si Sara Duterte sa impeachment. Isang issue pa na paalala lang at nire-recall lang natin. Si Pia Cayetano at si Camille Villar naging senador yan sa tulong ng alyansa sa pagbabago ni Pangulong Marcos noong 2025 election. Ikinampanya ng Pangulong Marcos sa iba-ibang lugar sa mga probinsya. Kasama yan dalawang yan. Kung yung mga gunita, 6 ang naipanalo ng administrasyon, 2 sila, kasama si Soto, pangatlo, si Lacson, pangapat, sino pa ba? 6 yan hindi ko na matandaan, si si Erwin Tulfo. Yan po yun, at meron pang iba. Meron pang isa, hindi ko na matandaan, 6 sila na naipanalo. Kasama yan si Pia Cayetano at saka si Camille Villar. Pero anong nangyari ngayon? After 1 year, tamang-tama, Mayo ngayon. After 1 year na may panalo siya ng gobyerno, ang dating nila, anti-Marcos na. Nasa kampo na ng pro-Duterte. Yan ang mga politiko. Sa tingin ninyo, magandang halimbawa yan. Sa tingin ninyo, para sa mamamayan ang kailang ginawa? O para lang sa isang pamilya na gusto nilang ipagtanggol dahil may nakasalang na impeachment, trial at magdi-decide sila laban kay Sara Duterte. Ayan po yan. Observation at opinion ng inyong lingkod. Karapatan ko yan at obligasyon ko yan. For information, for education ang ating topic. Ganyan ang sistemang politika dito sa ating bansa. Dahil 2-5 ang partido dito sa Pilipinas. Kaya po, napakadaling magbalimbingan, napakadaling maglipatan ng mga politiko. Pagkatapos gamitin ng gobyerno, pagkatapos tulungan ng gobyerno, pag nandyan na, nagkakalimutan na. Yan ang hindi magandang halimbawa sa ating mga kabataan na papasok sa politika pagdating ng araw. Kaya tamang-tama talaga yung anti-political dynasty bill na dapat ma-approve ngayon.
Sa Kongreso, umusad na. Sa Senado, mabagal. Ayaw nilang galawin. Sa Kongreso, tapos na sa second reading. Naipaglaban ni Congressman Adjong na siyang chairman ng komite. Constitutional Amendment tungkol ho dyan sa issue na hindi ako nagkakamali. Naipaglaban niya na anti-political dynasty hanggang second degree kung di ako nagkakamali. Pwedeng i-amin pa yan. Pwedeng paabuti ng third hanggang fourth degree. Okay? Yun ang nakikita kong isang solusyon. Anti-political dynasty. Pabawasan ng magkakamag-anak sa posisyon sa gobyerno, local and national. At sana magkaroon din tayo ng two-party system. Parang sa Amerika, Democrat at Republican lang. Dito sa atin, dalawasin ko nga ang political party. Magkakakampi sa eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, laglagan, balimbingan, iwanan. Pati ang gobyerno na naghirap para sa kanila, pati ang gobyerno kumampanya para sa kanila, pag napwesto, iniiwan sa ere dahil sa kanilang posibleng personal interest. Yan ang bulok na sistema na dekada na sa ating bansa na pag hindi na bago yan, dadami pa ang katulad ni Pia Cayetano, dadami pa ang katulad ni Camille Villar, na matapos patulungan ni Pangulong Marcos, ngayon nasa kabilang bakod na. Wow! Easy lang po ito, walang personalan. Totoo naman ang nangyayari. Hindi fake news ito. Okay? Ang pikon talo. Sa ganitong klase ng mga usapan. Real talk lang tayo. Okay? Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel dahil mahalaga pong nakakarating sa ating mga kaubayan sa buong mundo ang totoo nag-aalawan dito sa Pilipinas. Ang dating po nito parang ginamit lamang nitong mga taong ito, si PBBM, ang alyansa ng Bagong Pilipinas, para po sila'y manalo sa nakaraang 2025 election. Ako, parang mga hunyango pala tong mga to at walang utang na loob. Actually, dapat ang kanilang utang na loob ay sa taong bayan at ang inuuna nila dapat ay kapakanan ng mga Pilipino. Pero ang inuuna nila ay kapakanan ni Sara Duterte, ng mga Duterte at ni Digong at mga kaalyado nito. Nako, mga hunyango po pala talaga to. At hindi po dapat ng pagkatiwalaan. Sa mga darating pa pong eleksyon, wag na natin tong suportahan kasi nako, tayo lang din po ang sumasakit ang ulo sa ginagawang katarantaduhan nitong mga ganitong politiko. Alam nyo, dito sa usapin na ito, lahat naman ay para kay Sara talaga. Wala po silang kinikilos ngayon na hindi po makikinabang si Sara. Lahat po ay para kay Sara at para sa mga kaalyado nito. Hindi lang natin malaman kung bakit ganun po ang kanilang paninindigan at paniniwala at ang kanila pong inuuna ay ang pamumulitika. At actually, yan ang binibintang nitong si Alan Peter Cayetano na namumulitika ang 11 solid block. Pero ang totoo, sila po ang namumulitika, sila ang nanggugulo, sila ang naninira at sila po ang gumagawa ng mga katarantaduhan para lamang mailihis ang issue. Ang tunay na issue ng bayan ay ang pagnanakaw ni Sara Duterte. Yun ang pinaka main issue. Hindi po wala pong kinalaman to sa kung ano man ang ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung ano man ang ginagawa ng gobyerno. Wala po. Wala pong kinalaman diyan na tanging impeachment po ang dahilan kung bakit po nagkakandaletse-letse ngayon ang Senado at sinisira po nila ang imahe ng Senado sa pamamagitan ng panggugulo para mailihis po itong issue ng bayan. Yun nga po kanilang project firewall. So ito pong project firewall ay kanila pong sinasakatuparan na sa ngayon. Hindi pa to kumpirmado pero ayon po sa mga papeles na lumabas, sa mga nag-leak na documents, nakikita po natin na tugmang-tugma po itong project firewall nila sa kasalukuyang nangyayari sa Senado. At ito nga po, nakita din naman natin na talagang gustong-gusto po nilang baguhin ang rules, yung pwede nang bumoto at mag-hearing ang isang senador sa online gamit ang teleconferencing
para lamang maka-attend. Naku, alam naman natin, nanganganib dyan, syempre, si Bato de la Rosa na mahuli ng ICC. At ang mga susunod ay etong si Jinggoy Estrada, si Marcoleta, may plunder, si Chis Escudero, may paparating din na kaso, lalo pa tong si Joel Villanueva. Kaya nga po kanilang ginagawa yan, Project Firewall. Nako, abangan natin ang update po dito sa mga pangyayari na ito sa Senado at maraming salamat po sa video ni Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, support niyo po si Sir Mike Abe dito sa YouTube. Mama Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.